kung walang mga DDS, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bayan dahil po tuloy-tuloy si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasaayos ng ating bansa. Ano na lang natin ito. Mabilisan ko lang ho itong isisingit, mga kababayan. No? Wala hong ibang ginawa ang ating Pangulo kundi magtrabaho at yung kapayapaan sa ating bansa ay panatiliin ho, mga bossing. No? Yung mabilisan na pagresponde sa mga emergency, mabilisan pagpunta doon sa mga pangangailangan agad-agad. O ayan, pinag-iigting at sinisigurado ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung serbisyong sigurado, no, sa bagong Pilipinas, kagaya po ng Hotline 136, isang pindot mo lang, nandyan na agad. Kaya huwag ko kayong maniniwala sa mga DDS na wala pong ginagawa ang ating Pangulo. No? Nandyan po. Ang ginagawa lang nila, kunyari, wala silang alam, walang nakikita, at yun ang ipapakalat sa inyo. Sabi ni Alonely TV, si Sara hindi nagtatrabaho, lakwat siya, jumujowa. Uy, may jowa ang Vice Presidente? Di ko alam yun, ha? Sa suporta ni PBBM, pinaigting ang Hotline 136 para masigurong may responde sa road emergency sa loob lang ng 5 minuto. Naalala ko din si General Torre niyan. Yan yung gusto niya talagang i-push, di ba? Yung mabilisan ng pagresponde, mga kababayan. Ayan, tingnan nyo naman po. Nakatingin ka pa lang sa CCTV, pag nakita mo na may disgrasya doon sa lugar na iyon, talagang kahit hindi ka na mag-antay ng 136 na tawag, mapupuntahan mo na agad Tingnan nyo nga ho yan, pagkadami-raming CCTV nakakalat po sa lugar. Kapag ka nakita mo, merong na-aksidente dun, hihintay ka pa ba ng tawag? Hindi na. Magpapapunta ka na agad ng re-responde. Di ho ba? Tingnan nyo. Mula hotline, aksyon agad. Pinahusay ang Metro-based system para sa mga mabilis na serbisyo. Operator, sasagot agad. Hindi yung 10 tawag, 10 ring ka na, wala pa sumasagot. CCTV footage extraction. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pagtingin mo pa lang sa CCTV, makikita mo na kung ano ang mga nangyayari o doon sa kalsada, hindi mo na kailangan hintayin yung tawag. Digital coordination, responder, dispatch, mabilisan ho talaga yan. Bukod pa ho dyan, mga bossing, ha? Sandali lang. Bukod pa ho dyan, mga kababayan. Meron pa ho. Ito, sandali. Hinahanap ko lang yan sa Kabisayaan naman po, yung Visayas Disaster Resource. Ano po yan, mga kababayan? Biruin mo, yung DSW nila doon. Ito ho, ganito, Napakaayos, napakaganda, at organisado ho. Ngayon, tanong natin, paano nasasabi ng mga DDS na walang ginagawa ang ating Pangulo? Kung ang mga nakikita natin, mga proyekto niya, ay ganito ho. Di ba? Nakita niyo po yon? Yung bulto-bultong mga kahon, karton doon sa likod. Pagka merong mga sakuna, hindi na. Yung tipo bang saka palang kikilos? Hindi na. May sakuna doon. 2,000 pamilya ang nasa lanta. Sige, 2,000 mga boxes para agarang lunas doon sa mga magugutom, etc. Meron agad responde. Meron agad dadalhin ho, mga bossing. Ganyan po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ho tayo nalulungkot, mga kababayan, kasi walang tigil ang pamumulitika ng mga DDS dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Ma'am Remy Nopiel, binabaliktad ng DDS kung sino ang walang ginagawa sa bayan. Correct. Sabi ho ng dating senador na si Antonio Trillanes, mahilig lang daw ho yung mga yan, no, sa pangunguna ng dating Pangulo na si Duterte. Ibibintang sa iyo, no,
ibibintang sa iyo yung ginagawa daw ho nila. Oh, ganon. Kung maalala nyo, di ba, binintang kay Trillanes na ibinenta daw ho sa China ang West Philippine Sea. Yung pala sa mga nakikita nating mga galawan, no, sila pala ang nagbenta sa West Philippine Sea. No? Sa mga nakikita natin, mas malamang na sila yung may pagbenta diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba, Ma'am Princess Paris? Oh, shout out po sa inyo. Tuloy pa, oh. Tsaka tignan nyo ho, nakaayos lahat. 'Di ba? Ang ganda. Kumbaga, mabilis madadala po doon sa mga taong mga nangangailangan. Sabi ni Sir Alex Santos, nakatira ako dito sa Denmark for 53 years. Hindi ko pa nakita ang ating bansa, no, in turmoil like this. Thanks to Duterte regime. Sana magising ang mga tao. Nasaan si BP? Oh, nasaan daw ang Vice Presidente? Baka po nagti-TikTok. Baka po nasa labas ng bansa. No? Habang sinisiraan po nila si Pangulong Bongbong Marcos na ito po, tuloy-tuloy ang pagkayod, tuloy-tuloy ang mga proyekto at sinasabi nila na ang Vice Presidente ang magaling na lagi naman pong hinahanap ng mamamayang Pilipino. Ano po ang totoong resulta? Ano po ang totoong dapat paniwalaan lalo na pagdating doon po sa mga pinapakalat ng mga DDS na -3 si Pangulong Bongbong Marcos at plus itong si Inday Sara Duterte. Yun na lang ho. 'Di ba? Halata yung mga pinaggagawa nila ay puro paninira sa administrasyon. Gustong agawin, nagpupumilit agawin ang upuan ng pagkapresidente kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho kaya? Mga nangangamba, natatakot, na baka matuluyan na sila. Natatakot na baka matuluyan din sa impeachment. Natatakot na hindi na makalabas talaga si dating Pangulong Duterte. Alam nyo, gagamitin ho nila yan sa 2028. Iboto nyo ako, Sara Duterte. Ako lang ang makakapagpalabas kay dating Pangulong Duterte. Ganyan yan sasabihin yan. Yan ho ang magiging tagline nila, mga bossing. At speaking of Vice Presidente, Inday Sara Duterte, mga kababayan, nalalapit na po ang impeachment. No?